mag-aral sa ating mga batas. Libre, walang bayad. Hashtag may batas pala. Gerald! Bastos na may kapalit, hustisya ang ipapalit. Akala mo biro lang pero sa mata ng batas, abuso na pala. Oha, may mga kilos o salita sa opisina o paaralan na tila nakakatuwa sa iba pero ito ay nakakabastos, nakakahiya at nakakatakot na pala. Correct. Kaya ang dignidad ay hindi pwedeng pagtawanan ha. Panahon na para ipaglaban ito. Yan, dahil may batas hashtag pala na nagpoprotekta sa iyo. Ito ang RA number 7877. Ano nga ba ang sexual harassment? Ayon po sa Section 3 ng RA number 7877, ang sexual harassment ay nagaganap kung ang isang taong may kapangyarihan o impluensya gaya ng boss, manager, guro o trainer ay, una, nanghihingi ng sexual favor, B, nambabastos o nangaharas, Yan. C, gumagawa ng kilos o salita na nakakatakot, nakakahiya o hindi kaaya-aya. Oo. Kahit tanggapin mo man o hindi, harassment pa rin yan. Correct. Kaya ingat po tayo sa ating mga bibitawang salita ha. Kaya nga po nagkaroon ng sexual harassment sa trabaho nagkakaroon ng sexual harassment sa trabaho kung una, ginagawang kondisyon ang pabor na sexual para sa pagtanggap, pananatili o promosyon sa trabaho o pagbibigay ng mas magandang benepisyo. Halimbawa, Hindi o no promote sa trabaho ang isang empleyado matapos hindi siya pumayag sa coffee date kasama ang manager. pangalawa, naapektuhan ang karapatan o pribilehiyo ng empleyado sa ilalim ng labor laws. Halimbawa, Oh. hindi binigyan ng overtime pay ang babaeng empleyado matapos umiwas sa pangihipo ng boss sa kanya. Yan. Ano ba yan? Ito pa, nagkakaroon ng takot, tensyon, o hostile working environment. Halimbawa, laging sinisilip ng boss ang katawan ng sekretarya habang nagtatrabaho o palaging nagbibitiw ito ng mga green jokes na may personal na dating. Ouch! Isa pa, nangyayari ang sexual harassment sa kapag laban sa isang estudyante o trainee na nasa pangangalaga, kustodiya, o supervisyon ng nag-aabuso. Halimbawa, inaabuso ng coach o ang isang athlete na nasa kanyang supervisyon. Yes, ito ay halimbawa ng sexual harassment sa paaralan o training centers. Oh. Ito pa, pangalawa, laban sa isang taong pinagkatiwalaan ng abuso para sa kanyang pag-aaral, pagsasanay o pagtuturo. Halimbawa, humihiling ang instructor ng pabor na sexual kapalit ng magandang Ay, ayan. review o pagtatapos ng training. Ako, alam mo, Attorney JC, marami ako naririnig na ganyan. Oo. O ito pa, meron pa mga kababayan. Kapag ginawang kondisyon ang pabor na sexual para makapasa sa klase, makakuha ng honors, scholarship, allowance, o iba pang benepisyo. Halimbawa, sinabi ng guro na, papasa ka lang kung pumayag ka sa akin. Take advantage sila no? Oo, kapag ang sexual advances ay nagdudulot ng takot, pananakot o hindi komportabling kapaligiran para sa estudyante, trainee o apprentice. Halimbawa, palaging nilalait at pinapahiya ang estudyante kapag hindi siya pumapayag sa mga alok ng guro. Sino nga ba ang pwedeng managot? Una, ang boss, guro o trainer na gumagawa ng sexual harassment. Ikalawa, ang taong nag-utos, humikayat, o nagtulak sa ibang tao na gumawa ng sexual harassment. O kaya naman ay tumulong o nakipagsabuatan sa ginawa ng iba para mangharas. Kahit hindi siya ang direktang gumawa, may pananagutan din siya sa ilalim ng batas na ito. Yes, pangatlo, at pati ang employer, Yan. principal o school head na walang ginawang aksyon kahit nasabihan Oo. na. So hindi dapat tinotolerate ito no? Oo. Ano nga ba ang parusa para rito? Ang sino mang mga haras sa kanilang mga estudyante o empleyado ay maaaring makulong ng hindi bababa sa 1 buwan at hindi lalampas sa 6 na buwan. Maaari rin siyang pagmultahin ng hindi bababa
sa 10,000 at hindi hihigit sa 20,000 pesos. At syempre, pwede rin pagbayarin siya ng multa at pagkakakulong depende sa desisyon ng korte. Ayan po yung hashtag May batas pala!